ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, alas 8:04 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, mayong buntag. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag kanato nga tanan. Adlaw nga Huwebes mga igala, Hunyo 4, tuig 2026. Welcome sa atong linaw sab nga episode ning ato nga tulumanon, ang Good Morning Eastern Visayas. In ato nga masayran ang kinatibuk ang kahimtang no sa Rehiyon 8 agi sa ato nga mga sister stations. Ang Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Borongan. Yun man ang ato nga ka-PCO, Philippine Information Agency, ang ato nga Partners Academy, ang DYDC FM diha sa Baybay City. Yes, kami maghatod yod sa mga labas nga mga balita nga inyong angayan nga masayran dinhi sa atong Rehiyon 8. Yes, of course, mayong buntag sa mga nagpaminaw na diha sa ilang mga radyo. Ato nga kauban, ato nga sister stations. Mayong buntag diha sa RP Calbayog. Atong makauban this morning si Ati Suzette Pretensyo. Diha sa RP Borongan. Mura og atong makauban si Ati Dayan. Ayun, Ati Dayan Camplon. Very blooming si Ati Dayan, no? Very cute ra ba ni og baby si Ati Dayan. Hopefully nga na po nga ako baby pohon. And uy, girl power man ni asa man ni Sir Bong kaya atong sugsugon. And diha sa DYDC, blooming pud ni si Ati Mikay. Ayun. And diha sa Philippine Information Agency o PIA Southern Leyte, we have Sir Bong. Sir Bong, kinahanglan ka dire kay abangan na to ang imuhang patrivia. Bitaw, bueno. Okay, bawo na ko nga nagpanikad na ang ato nga mga nagpaminaw karon sa kumusta ang update sa ato nga mga areas. Atong unahon ngadto sa biyahe kita pa Calbayog City. Atong unahon ngadto sa RP Calbayog. Pinaagi ka nga Ati Suzette Pretensyo. Yes, Ati Suzette, good morning. Kumusta diha? Good morning, Eastern Visayas. Yes. Mga salamat, Ate Dalia. Adyong buntag kada sa iyo sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Mapay nga aga gihapon sa aton ka sister station sa RP Borongan. Good morning, Ate Dayan Camplon. Ngan sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Mapay nga aga gihapon sa aton kasugbong sa Academe. Good morning, Ma'am Micaela Gongora. Ngan sa bugos nga puwersa sa DYDC FM sa pagpamuno ni Dr. Cristina Gabrilio. And of course, mapay nga aga gihapon sa aton mga kaupod niyan. Oray pa man si Sir Bong, but good morning, Sir Bong. Ngan sa bugos nga puwersa sa PIA ginpapamunuan ni Sir Rian Arinto. Sa ngaran sa naman acting station manager, Hinaro Navelon, ako niyo mga kaupod, yan ang Webes nga edisyon sa naton taramdan, Suzette Pretensyo po. Ngan aton gihapon kaupod dede sa Master Control, si Joven Cardenas. So para sa pauna nga impormasyon namon dede sa Calbayog, so maupay amon panahon dede,
nasira si Mr. Sun, ano? Amon temperatura, adi kami na at 29 degrees Celsius. Ngan, guti ay la, ang tsansa san pag-uran niya na, pero miskan na nga guti ay la, ang posibilidad nga maguran, maging mabinantayo na lagi hapon kita kay danay in napatigda la ini si Mr. Rain naman. Mao nga magdara kita san payong, magdara sa mga panangga sa oran kalo. Anyway, iton nga tanan in pwede man nga aton magamit whether mag-rain or mag-shine man. Ngan update sa aton mga utilities. Oo, kay Doroda mo ini nga update naton. May mga scheduled sa power interruption. Oo, para sa aton mga konsumidores ano, sa Malco 1. May siragin pagawas nga notice of scheduled power interruption para yana nga ti arabot nga Domingo, Hunyo 7, June 7. Mapaparong ang kuryente from 12 p.m. to 6 p.m. para sa feeder F42. Ang rason san pagkaparong san kuryente para pagtrabahuon ang nagpapabilin nga trabaho para sa 20 MVA Karayman Substation Asia Field Contractor. Ngan mapaparong gihapon ang kuryente in between 6 a.m. to 7 a.m. ang affected nga area feeder F31. Ang rason naman sa na load transfer from feeder F41 Karayman Substation to San Agustin Substation to be transferred to feeder F31. Mapaparong gihapon ang kuryente in between 5 p.m. to 6 p.m. affected areas and feeder F31. Ang rason, load transfer from feeder F31 San Agustin Substation to Karayman Substation to be transferred to feeder F41. So, siya doon mga scheduled of power interruption. So, ang mga lugar, ano, specifically, kung di ini na feeder F42 and feeder F31, bisita na lang mo sa Samalco 1 nga Facebook page, mahitungod nga Doroda mo ini nga mga barangay mao nga bagin maabutan kita alas 9 kung usa-usahon ko ini nga barangay. So mao para maging makabantay kita. So bisita na lang mo sa Samalco 1 nga Facebook page para sa specific nga mga lugar kung diin ba anini nga mga feeder F31 and feeder F42 nga mapaparong ang mga kuryente. Update naman para sa atong tubig, ang Calbayog Water Company Incorporated ay nagpagawas gihapon sa service advisory nga ang karoyag nila ipasabot sa mga valued concessioners nga unscheduled interconnections sa 400 mm or 400 mm bridge crossing pipe sa Minlawaan Bridge National Highway dito sa Barangay San Policarpo, Calbayog City nga kundiin iniin originally nakaschedule na nga pagbuhaton sa June 11 to June 12 in gin-rescheduled. So iniin na temprano. So from June 11 to June 12 gin-rescheduled to June 10 8 a.m. to June 11 8 a.m. So sa kaadlaw ini siya no, ron ko June 10 to June 11 nga maapektuhan ang serbisyo sa Calbayog Water Company Incorporated. So ang rason sa sini ano ang maintenance nga improvement activities nga pagdumaraon simultaneously during this period at on 500 mm valve insertion sa Panlayahan Water Treatment Plant, Panlayahan Water Treatment Plant Rapid Sand Chamber and Kabatuan Intake Station Sump o Station Pump Distilling. So, napektado nga mga area, bugos nga service area sa Calbayog Water Company Incorporated. Mao, nga pagka June 9 pala, ano, in magsalod na kita sa mga tubig, kay mawawadan kita sa tubig from June 10 to June 11. Para naman sa Pasiorden dito sa Calbayog, so nagpapabili naman kami nga generally peaceful. Alright, para sa mga nahikay nga balita, aton mga top stories of the day, adian mga nahikay nga balita namon, adian aton mga laray uluhan, mga ahensya sa gobyerno ng stakeholders nagkaurusa para sa mahapsay nga pag-abre san klase. Nga nahos 10,000 nga tupad workers bumulig durante sa Brigada Eskwela sa Bugos nga Eastern Visayas.
Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ang pagbaya sa aton live stream sa Facebook kaya aton iningatanan iglaligay o igdetalye sa aton pagbalik. Back to you, Ate Dalia. Good morning, Eastern Visaya. Alias, Yes, daghang salamat. Damo nga salamat Ati Suzette Pretension. Dalia. Good morning, Eastern Visaya. Alias, Yes, daghang salamat. Damo nga salamat Ati Suzette Pretension. Dalia. Ayun. Alright, bueno, biyahe kita ngadto sa Borongan City. Pangumustahon po nato ang panahon ug ang mga naguna nga kalambuan ngadto sa ilang area. Yes, sa mayong buntag Tidayan Kamplon. Good morning, Eastern Visaya. Yes, sa Tidayan, good morning. Yes, good morning. Thank you, Ate Dalia. Maupay nga aga nga daayo estasyon. Ngan sugod man natin mga kabakyang yan nga takna. Ate Suzette, Ate Micaela, and Sir Bong. Maupay nga aga. Ayan na ba, hulagway ito na panahon dito na City of Borongan yan nga takna. Mapaso-paso, ada na sirakin na tiupay hi Mr. Sun. 29 degrees Celsius ito natin air temperature but feels like 35 degrees. Yan may ada, aguti ay lang at tsansahin pag-uranian pag-abot ito na noontime. Adalahin 20 to 30%. So, super habubo. O diri nga ini gada abatan, baga madalumdum la ining hininga time. Ayan ang aranton bugos nga persona DYES, Summon Station Manager at Ruth Bunda, Chief Texter Joey Policarpio, Amon Admin Sir Buboy nga nanakon kabakyang, the Master Control Engineer Al Queen. Update tikang hiton Isamael ko amad to nagpapabilin aton aton na nahilatag gihapon kakalup nagkamay adahin haliputay nga power interruption aton Borongan aton kinapundan ngan Balanghiga substations. Mga more or less 5 to 10 minutes lang nga ni adad to kanina in between 6 to 7 in the morning. Nga nabasa inito on ira scheduled power interruption kanang NGCP ngan hininga time yan ang adlaw tikang 6 in the morning ada 6 PM para nga to na kuryente particular naman ato na Taft substation. So ato areas from Sulat to Hipapad. And so far, amo man ladton naka-schedule nga power interruption nga again pagawasan to an Eastern Summer Electric Cooperative pinaagi to nila official Facebook page. Pag taga-tubig so far, okay gihapon itong awas itong aton na mga gripo, yan ang ngatak na particular nga dito na amo na dapit ha barangay alang-alang. Pero syempre kung sige-sige ni nga mga paginadlawon tendency gihapon ito na pagluya hitawas ito na ato na mga gripo. But so far pag-abot ito afternoon na danay na tarihti or masilog pa nga nito na pag-uran. From Borongan City Information Office, Public Advisory, Traffic and Parking Plan, nagpagawa sila para yan ang adlaw. June 4, in view of the Apostolic Non-Shoot to the Philippines visit din itong Borongan City, yan ang adlaw nga daabuas. So, itong Traffic Management Office, nag-implementarahin temporary traffic and parking plan. Din ito na City Center, yan ang adlaw. So be advised ito natin mga motorista, tricycle, at iba pang sasakyan. Na portion ito na J. Bucar Street nga naatubang ito na Cathedral in temporary yung sarado. Ginsarahan nga nasugod man temporary parking area para ito na mga visitors and guests. Naabrihan ito na portion covering Cardona Street, Limbawan Street nga nitong City Plaza. So ginaabisuhan na itong mga motorista, public transport providers nga magre-route anay para itong traffic flow nga gina-implementar para hining pagbisita itong Apostolic Non-Shoot to the Philippines. Yan may pag-isumpay hadto naka-schedule ng pre-marriage counseling para itong kasalang bayan
dinito na City of Borongan. Instead nga June 11 ginamove nga da June 16 na sangkay. Then kinabukasan iton Kasalang Bayan. So congratulations nala in advance. In line ini hiton Charter Day, 19th Charter Day celebration hiton City of Borongan. Hati parabot nga June 20 nga nasugad man mismo ito nga adlaw da maghihapon iton mga activities nga pagbubuhatan iton LGU. Sugad na lang ito na Serbisyo Caravan. Pagpahimulos iton iba-iba anong serbisyo gahatag iton na magkaiba-iba gihapon nga ahensya iton gobyerno. Pagtaga peace and order situation, generally peaceful nga dito sa City of Borongan, bugos nga probinsya ito ni Eastern Samar. Oras nga 21 minutos na nakalabay, halas 8 adi naman itong Laray Lohanay kayan DYES. Employees Compensation Program Seminar malang puson nga gindumarahan ECC at DOLE. Ganitong DOLE hasyudadhan Borongan. Unom nga SU graduates na kapasarahan na May 2026 CPA licensure exam. Deputy Eastern Samar ginlansadan Brigada Eskwela 2026 sa Taft National High School. Mga benepisyaryo ang tupad program dakan bulig pag-andam han eskwelahan. Inigadon detalye niyan pagbalik phase 2 ito na atin taramdan. Back to you, Ate Dalia. Good morning, Eastern Visaya. Yes, damo nga salamat at Dayan Camplon and sa ato nga mga kaubanan diha sa RP Borongan. Good morning. Pabiyahe kita pa Saudi, Southern Leyte. Ako yun yung personal chat na kinahanglan yung kamuso dire kaya ang imong trivia. Giabangan yun ng trivia ni Sir Bong. Bitaw, Pabiyahe kita pa Southern Leyte. Particular sa Dakbayan sa Masin. Gikan sa Philippine Information Agency, maayong buntag, Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Sir Bong. Good morning. Madong buntag, Ma'am Dalia, Abira, Urit, at Well. Ingon man sa itong mga complete sentence na ha. Ingon man sa itong mga kauman sa buhat, mga ka-PCO diya sa DYSL Sugod. May buntag sab diya sa Radio Pilipinas Kalbayog ni Ma'am Suset Pretensio. Atong nakauban karong buntaga ingon man sa itong mga ka-PCO, kauban sa buhat diha sa maong Sibyanan sa Kalbayog. Ingon man madjong buntag kang Ma'am Dayan Camplon diha sa RP Borongan, Radio Pilipinas, Radio Publiko Borongan, o sa atong mga ka-PCO kauban sa buhat diha sa maong Sibyanan usab nga moayahong nabtan pag no sa atong gamib muna magnalipat ko sa arang link na butang. Nagsige po kung guhat-huhat, tingalig na nag-live ang Radio Pilipinas. Wala na yun, ka-retire no na kayo na, lipat na kanunay. Ingon man, Ayaw mga buntag sa DYDC ni Ma'am Micaela, maing buntag ni mo siya, Ma'am, o sa atong mga ka-akadim diya sa PSU. Maing buntag sab sa tanang nagpaminaw o nagtanaw diya sa Facebook Live o sa radio station atong manghinaot nga anagyapon kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Diri sa Dakbayan sa Masin, slightly cloudy ang atong panahon apan sa akong tanaw, ako lang ning tanaw. Wa may posibilidad nga makauwan kay nanam masablagi ang habagat matagaron ug unya ipalid magyud ang daginuton kayo nga dag-ob. Sa atong kaimtang sa peace and order, kahapsay og kalinaw, generally peaceful ang atong lalawigan. Suma pa ni Munching sa yang report ka ganiha wa man gani nasud sa police blatter sa atong Masin City Police Station. Panag sa region ni nga mahitabo nga why entry no sa police blatter. O gusab nagpaybaw nga atong Provincial Police Office nga abli na ang recruitment sa PNPA. Alang atong magpulis, dili mag-NPA ha. Police National, unsa meaning anong PNPA? National Police Academy. Philippines din na primero. Philippine National Police Academy. Basta kayo sanay kahagdanan padong sa pagkahimong pulis.
alang sa atong mga kaigsunan nga interesado. Unya mga online naman lagi, bisitahin lang ninyo kanang ilang mga Facebook pages. Kabahin sa kurente na ay naka-schedule karong adlaw gyud dinhi sa asa man ni dapit ang naka-schedule atong tan-aon. I don't know, na-report naman ni Dalia ganiha. Negative pa, sir. Limasawa, sir. Limasawa. Sa Limasawa, ano? So, humana. Adi na lang ni nato i-report kay humana man di ay. Na-late maligitag suod kay nawa ni mantas pasa. Okay, ari na lang ta sa atong trivia, no? Sa dili pa nga atong headline. Nasambahan duha nga atong balita karong adlaw. Samba kining balita, no? Kadaghanan usara man gud. Karong mga adlaw ba sukad kagapon sikat kayo mga numero 12, 13. Unsa man gyud? Sa man ta aning 12 ba, 13 ba? Maituli ni mga tawhana pasuwaton og numero nga words. In words gyud from 1 to 1 million. Gitab gila. Actually diha gyud tawo naghimo ana og iba mo pila ka tuig na human 16 ka tuig kapin. While nga tingali ni Les Stewart daga Queensland, Australia mao nga usa ka adlaw niya na sa tuig 1982. Wa patingali nga tawo ang kadaghanan ninyo diha. Dining tuig gamit ang makinilya. Wa paputingali mo kay lago sa makinilya. Isulat niya ang mga pulong sa mga numero gikan sa 1 ONA to TWO ngadto na sa 1 million. Tuod man mo tuomog di natapos ni niya sud sa 16 ka tuig og 7 ka bulan. Sa maong gidugayon, 7 ka typewriters iyang nagamit, 1,000 ka ink ribbons ang nahurot og 19,900 ka palid nga papel ang iyang nasulatan. Kada usa ka page nga papel iyang mahuman sud sa 2 ka oras. Mao ni giila nga the longest typewriting marathon. Tag sa gyud mano-mano. Walay copy paste kay wa paman mauso kaniadto ang computer. Tabla pa na gipasuwat ka sa imong teacher nga I will not cut classes again for 1,000 times. Blackboard. Kanang ato mga kadagko pasuwaton ka nato og ingon nga I will not disagree with your quorum. You will not disagree with my quorum. Ang nata sa itong headline nasambahan duha ka ng adlaw. Sugod Bay diving event nagduso og responsable nga turismo. Samtang lain pa lungsod sa Bintoyan, opisyal na yung mitak-op sa ilang whale shark interaction season apan buksan igbalik inig ka Oktubre 1. Kana mo itangan sa itong mga suking tuminaw. Inig balik sa kanang porsyon ng atong Hoybison nga edisyon sa Tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Sir Bong Pedalino sa Philippine Information Agency Southern Leyte. Kinigyoring iyang patrivia ang abangan, no? Kaya at least doon ay bagong information. Ikaw, daghang salamat Sir Bong. Ano, pabiyahe kita ngadto sa Dakbayan sa Baybay. Kumusta man ang Dakbayan sa Baybay at ang panginanuho ng atong kapartner sa akadema diha sa VSU o Visayas State University. Ang ato nga higala nga Timikay Gongora diha sa DYDC FM. Yes, sa Timikay, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Talia, Ma'am Dals. Good morning, Madyong Guntag. Ingon man sa kinatibuk ang puwersa sa Radyo Pilipinas sa Sugod ug sa itong mga suking tigpaminaw diha sa probinsya sa Southern Leyte. Good morning usab diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan pinagi ni Ma'am Dayan and sa kinatibuk ang puwersa usab diha sa itong mga nagpaminaw sa Borongan City. Yes, good morning, maupay na aga. Good morning, maupay na aga gihapon ka Ma'am Suzette sa Radyo Pilipinas Kalbayog ug sa kinatibuk ang puwersa sa RP Kalbayog ug sa mga nagpaminaw nato diha maupay na aga and of course kang Sir Bong Pedalino sa PIA Southern Leyte. Maadjong buntag kanimo sir. Good morning Visayas State University. Labi na sa atong presidente Dr. Pros Ivy Yepes and of course sa atong lakbayan sa Baybayin Leyte. Good morning maadjong buntag sa mga nagpaminaw nato sa bisan asang dapit maparadyo man or sa mga viewers nato sa Facebook Live. Once again, good morning, happy Thursday mga higala. Sa alan sa mong
Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora. Ang inyong makauban karong adlaw no, magatod kaninyo sa mga balita updates kalambuan dinhi sa Rakbayan sa Baybay pinagi sa DYDC FM. O alang sa mga pasiunang impormasyon mga higala, maguna kita sa update sa atong panahon. Yes, atong himutangan karon na wala kita na sinati nga pag-ulan apan na dili pud ingon ka init no, wala pud dili pud hingpit ang sirak o ang pagpakita ni Haring Adlaw apan lagi son kayon pa wala kita na sinati nga pag-ulan, medyo cloudy. So partly cloudy skies to at times cloudy with the rain showers or thunderstorm. Dili kumpiyansahan no, dapat bisan pa man walay pag-ulan dapat andam ta magdala kita og payong og unsa pa ang protection sa ulan no. And yes, ang atong temperatura 27 degrees Celsius, a real feel 31, cloudy no, so occasional morning rain and a thunderstorm followed by a thunderstorm in the afternoon. So mostly cloudy or cloudy. So mo na mga higala ang atong update sa panahon dinhi sa Dakbayan sa Baybay. And pahinumdum lamang pud no gikan sa atong Visayas State University Admissions Office nga ang first batch of open qualifiers no, the pre-enrollment period para sa first batch of open qualifiers gisugdan man natong Hunyo 1, kutob kini mga higala Hunyo 5. So June 1 p.m. and will run until June 5. So Hunyo 4 man tanaw, so ugma pohon Hunyo 5 ang pre-enrollment period. Take note ani sa mga open qualifiers first batch mga higala. So doon na pa yung mga available nga degree programs except na ito mga programs nga doon ay second level validation. So alang sa steps no or mga pamaagi kung unsaon pag kining pre-enrollment period, you may visit na lang sa Facebook page sa VSU Admissions Office. And sa lain pang pahibalo, gikan sa Lihok Baybay kini tungod kay nagkaduol na gyud no ang ika-19 nga Baybay City Charter Day mga higala. Adunay mga nagkadiiyang aktibidades nga pahigayon, lakip na niini ang Bubble Fun Run. Oo. So ipahigayon pi mga higala karon maabot nga Hunyo 13, assembly time 4 a.m. and New Baybay City Hall, and kini abli sa tanang Baybayanons only. So you may register dito sa online Google form no nga naa sa Facebook page sa Lihok Baybay. Registration deadline will be on June 11, Hunyo 11 adlaw Huwebes ka na mga higala, next Thursday 5 p.m. So, mo ka na, take note na ng Bubble Fun Run 2026 on June 13, mga higala. And of course, ang Charter Day giveaway, nagbabalik, no? Ikatulo, nga higayon, nga ipahigayon ang Baybay Charter Day giveaway. So, nunot gyapon ni sa pagsaulog sa ika-19 nga Charter Day of Baybay City. So, doon na nakadaiyang prizes, mga higala, ang pwedeng madawat sa mga mananaog nini. So, you may participate and adunay mga steps nga dapat ninyong sundon and i-follow na makita sa Facebook page sa Lihok Baybay. Sa peace and order situation naman mga higala, so far, generally peaceful lang itong Dakbayan sa Baybay. Padayon na ito mga kapulisan and other concerned authorities, agencies nga masiguro yun no ma-maintain ang public safety by preventing and deterring crimes and other threats dito sa Dakbayan sa Baybay. Aduna sila pahigayon nga mga checkpoint operation, anti-criminality para hingpit nga mapatuman ang mga balaod no and ma-apprehend of course sa mga individuals involved in any unlawful and illegal activities. Sa atong Lieko 4 naman sa kuryente, adunay gipagawas nga NGCP Power Advisory number 2026-023 June 9 and June 10, Tuesday and Wednesday ka na next week. Apektado na ini. Entire Inupakan, Tumatalom area 30 minutes during isolation in between 5 a.m. to 6 a.m. mga hikala. June 9 and 10 ka na. And sa line pang Power Advisory number 2026-042 load splitting June 5 ug mapuhon adlaw Biyernes, time off 8:30 a.m. to 12 noon, so 2.5 hours kini mga higala. Parts of Barangay San Juan, Barangay Uwak, and Barangay Lamak, Hilungos mo kanang epektado nga mga dapit. And 2 p.m. to 5 p.m. sa samang adlaw, portion of Abral Salo Street, Hindang going to Hindang Standalone Senior High mga higala. And by the way, ang atong Leco 4 franchise has been approved no in the House Committee on Legislative Franchise Deliberation. Kini ba kasi sa gipagawas nga post sa atong 5th District of Leyte Representative Honorable Carl Cari mga higala. So
Mao kana ang kalambuan na sa atong tubig naman walay abiso no. So atong lauman ang padayon nga supply sa tubig dinhi sa dakbayan sa Baybay. Mao kana ang mga kalambuan balita updates dinhi sa atong dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw. Napulo ka mabdos nga dairy buffaloes gitugyan sa mga bagooma sa Leyte pinagi sa Carabao Herd Build-up Project sa DAPCC at VSU. Baybay City naglunsad pag-usab sa lihok Baybay Charter Day giveaway alang sa ika-19 nga charter anniversary sa Dakbayan. At ang iyang dugang detalye ning mga balita sa second half niya atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat at Mikay Gongora sa mga pasyon ng impormasyon. Kung din sa Southern Leyte, dali lang ni kayo at unahon ng update sa panahon o partly cloudy po ang atong nasinati. Andam na lang sa inyo mga panangga, rain or shine man, dala sa inyo mga payong. Peace and order, hapsag malinawon ang nagpadayon ng atong kapulisan no sa pagsalmot ni ining mga nagadaiya nga brigada eskwela all throughout the province of Southern Leyte. Kini ang mando ni Police Colonel Provincial Director Police Colonel Raimundo Graviles. And dato lang po dahil ipasabot nga karong adlaw dunay scheduled power interruption sa Limasawa and sa adlaw nga Sabado from Malitbog, particular Kanumay, Huangon, Malitbog to Kikilo, Abuyog, Leyte. Dunay schedule nga pagpaong sa kuryente. Sumala pa sa atong suleko nga kini ang scheduled power interruption gikan sa National Grid Corporation of the Philippines. Kay daghan ra bang nagbagot-bot, no? Kay lain na pod nga brown out, no? So NGCP gihapon ni mga igala, kini ang hinungdan mao ang pagpahigayon sa correction sa transmission line defects diha sa Ormoc San Isidro 69 kV nga transmission line. Bueno, sa ato mga naipos nga balita, mag-uuma sa lungsod sa Hindang Leyte, gipailawom sa root crop production training. Southern Leyte Police Provincial Office nagpahigayon og road safety advocacy lecture og 200,000 nga ayuda ubos sa bawat barangay makikinabang program gipasabot sa lungsod sa Sogod. Bueno, sa ato nga pagbalik mga Karpi, ato nagyong ihatod ang kompletong detalye niini. Standby kay mo balik pakita human lang nining mga mahinungdanon nato nga pahinumdum. Stop and spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. And yes, we are back mga Karpi at oras alas 8:38 sa buntag. Padayon lang gihapon kamong nagpaminaw sa tunga tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa atong station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara Oret. Kauban nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Puntuha kauwa ng ato nga mga sister stations, ang ato nga mga partners. Maghatod na gyud sa hingpit nga detalye sa mga balita. Nahon tangad sa Calbayog City. Yes, sa mayong buntag pagbalik at Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. Nakamute ka, Ate Suzette.
Sa Ayun. Dalia. Ayun. Da mga salamat otrongan para sa siyahan nga balita dide sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Kalbayog. Mga ahensya sa gobyerno ng stakeholders nagkaurusa para sa mahapsay nga pag-abres sa klase. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagkatirirok ang mga magkadarudilain nga ahensya sa gobyerno ng stakeholders durante sa Interagency Convergence and Press Conference para sa 2026 o Plan Balik Eskwela nga ginpangunahan sa Department of Education o DepEd Schools Division of Calbayog nga ni Mayor Raymond Uy Kakulo Punyo 3. Katuyuanan sa aktibidad nga mapakusog ang koordinasyon sa mga ahensya agud masiguro ang mahapsay taluwas ng epesyente nga pag-abri sa klase para sa school year 2026 to 2027. Ginisgot sa pagkatirirok ang mga bago nga programa sa DepEd, sugod sa aral program, strengthened senior high school program, ngan pagpatuman sa 3-term school calendar. Durante sa open forum, ginisgutan ang kakulangan sa mga classroom, kumubaton, nagpasarig ang DPWH Summer First nga dadagmiton ang construction sa 35 nga nakabinbin nga classroom projects. Ginisgutan liwat ang seguridad, sumalakan Mayor Uy, naguhulat nala ang syudad sa pagbalik pagpatuman sa revitalized police sa barangay program. Iyaliwat ginaghat ang pagbutang sa mga police patrol sa mga hotspot area ngan ginhangyo ang DepEd nga bantayan ang mga estudyante nga waray makag-enroll ngan waray magpadayon sa era pag-eskwela. Pinaagi sa sining nga convergence, nagkamayada sa mas marigon nga koordinasyon ngan mas konkreto nga pitad ang mga ahensya para sa mas andam ngan mas epesyente nga pag-abri sa klase. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 41 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Siyahan nga sumat na hikayhan na DYES sa DepEd Eastern Samar, iginlunsad ang Brigada Eskwela 2026 sa Taft National High School. Mga benepisyaryo ang tupad program, dakon bulig pagandamhan eskwelahan. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal nga iginlunsad ang Department of Education Schools Division of Eastern Samar ang Brigada Eskwela 2026 sa Taft National High School, Taft Eastern Samar Kakulop nga adlaw. Ang nasabing aktibidad ingim pangunahan ni Assistant Schools Division Superintendent Dr. Raymond Capacity upod ang mga opisyalis ng personahe tika nga Division Office. Gintambong ang liwat inihaton mga Public School District Supervisor, mga school head tika nga 27 nga distrito at probinsya, mga tinaglawas tika nga iba-iba nga national government agency, mga kaganak, mga estudyante, ngan mga benepisyaryo tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged, displaced workers kung tupad nga programa. Sumalakan Dr. Capacity, ang panguna nga panuyang Brigada Eskwela amon pagayad, paglimpyo ngan pagtuhayan mga pasilidad ng eskwelahan. Agud masiguro nga andam ngan talwasan palibot parang tiarabot nga pagabrihan klase. Iyaliwat gin klaro nga nasabi nga aktibidad din sa nga higayon. Agud maparigon ang relasyon ngan malasakit ang eskwelahan, komunidad ngan mga stakeholder parang kapakanan haton mga estudyante habugos na school year. Ang ating pagtitipon ngayon ay higit pa sa isang tradisyonal na paglulunsad ng Brigada Eskwela. Ito ay isang makabuluhang pagkakataon upang muling buhayin ang diwa ng pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Samtang didan okasyon nagpaabot gihapon hinminsayn pasasalamat ng suporta hi Governor Ralph Vincent Ivardoni pinaagi kan board member PJ Ivardoni partikularmente han sakripisyon mga magturutdungan volunteers para han kabataan. Pero bisan pa pinakaniya para maghatag iya mensahe. Unang-una, kaya iya maghatag iya mensahe ng pasasalamat ang iyong atanan. Dahil niyo sakripisyo para haaton mga kabataan.
Pinaagi naman kan Captain Joel Banawan, Auxiliary Commander han Philippine Coast Guard Auxiliary Eastern Samar Squadron, iginpamtang ni House Minority Leader og 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang iya mensahe. Sumalakan Libanan ang pagburubligan mga magturutdo, kaganak mga lokal nga opisyal ng alumni, inagpapakita nga may adabalor ang kabubuhasan ng mga kabataan. Nga nagsiring nga diri ulang ang pagigan taga-probinsya, agud makabutan ang mga ino pakinabuhi. Naging highlight ang okasyon ang pagpirmahan pledge of support ng mga partisipante, ngan ang pag-intrigahin mga donasyon, sugadhan cash, mga pintura, ngan iba pang higamit paglinis para mga adaptive schools sa Taft. Samtang dakuliwat ang naging partisipasyon sa 73 nga benepisyaryohan tupad program diin heraing ginsusuhulan at tundoli nga bumulig ha paglimpyo ng pag-ayad ng Taft National High School hasulod din na pulo kaadlaw. Ini nga programa in masigurohan kalimpyuhan ng eskwelahan antes ang formal nga pag-abrihan klase ha maabot nga Lunes nga adlaw. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lolosa Belizar, han Italian Balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, gikan diri sa lalawigan sa Southern Leyte, matagutlo ilawom sa tinaw nga kadagatan sa Sugod Bay, ang mga ningsaw mga divers na kasudong sa labong kayong mga coral gardens, nakatagpo og mga pawikan nga naglangoy-langoy og nakakitag duot sa mga isda nga nagpaanod-anod lang sa sug. Alang sa kadaghanang mga diving enthusiasts nga nangapil ang tulo ka adlaw nga Sugod Bay Underwater Experience, dili lamang kini adventure kundi nagpahinomdom nga angay ang pingan ang kinaiyahan ilawom sa dagat aron padayon nga makadani sa mga lokal ug langyaw nga mga bisita diri sa probinsya. Sa opening program dito sa Peter's Dive Resort sa lungsod sa Padre Burgos, ang mga gipadangat nga mensahe nagsentro sa maong punto ang panawagan sa responsible tourism o environment conservation. Kinahanglan panalipdan ang marine ecosystem aron kapahimuslan pa kini sa mosunod nga kaliwatan. Sa umabot nga panahon, nagkanayon si Vice Governor Rosa Emilia Mercado. Si 2nd District Representative Christopher Sunyap midason sa panawagan alang sa sustainable tourism. Niya pa nga gipanalipdan nato ang mga bahandi ilawom sa Sugod Bay. Bisan pa man ato kining gihanyag sa kalibutan aron matanaw. Samtang si DOT-8 Regional Director Karina Rosa Tiopes may hisgot usab sa shared responsibility sa mga stakeholders aron masustenihan ang industriya ug nga mulahutay kini sa atong mga anak ug sa mga anak pagyud sa atong mga anak. Ang Sugod Bay Underwater Experience nga gipahigayon pagka Mayo 20 hangtod 22 gipasigdahan sa Department of Tourism Regional Office ug hugot nga gipaluyuhan sa provincial government. Lakip sa mitambong sa opening ceremony ug sa tulo ka adlaw nga kalihukan, mao sila si Padre Burgos Mayor Maria F. Crispina Poblete, Vice Mayor Hermenegildo Culpa, Provincial Tourism Officer Edgar Galvez, Mayor Lucia Asturgas at Daram Samar, pipila ka mga DOT Regional Directors o kapin duha ka dosina nga mga divers gikan sa lalaing mga dapit. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino, alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, napulo kamablos nga dairy buffaloes gitugyan sa mga mag-uuma sa Leyte, pinagi sa Carabao Herd Build-Up Project sa DAPCC at VSU. Ano yung detalye sa report ni Glory Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Gitugyan sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center sa Visayas State University ang napulo kamabdos nga crossbreed dairy buffaloes ngadto sa mga benepisyaryong mag-uuma sa Carigara ug Dakbayan sa Baybay Leyte niadtong Hunyo 2.
Gitugyan sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center sa Visayas State University ang napulo ka mabdos nga crossbreed dairy buffaloes ngadto sa mga benepisyaryong mag-uuma sa Carigara ug Dakbayan sa Baybay Leyte niadtong Hunyo 2 ning kasamtangang tuig. Isip kabahin sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa produksyon sa kahayupan o panginabuhian sa mga komunidad sa mag-uuma. Duha sa mga buffaloes gidawat sa Makalpi Community Multipurpose Cooperative kun MCMC sa Carigara, samtang 8 ang gitugyan ngadto sa Hibunawan Integrated Farmers Association sa Dakbayan sa Baybay. Ang maong kalihukan kabahin sa Carabao Earth Build-Up kun CHP project, usa ka nagpadayon nga programa nga nagtumong sa pagdugang sa populasyon sa mga genetically improved nga dairy animals, pagpalambo sa lokal nga breeding programs ug pagpataas sa produksyon sa kahayupan alang sa mga mag-uuma nga benepisyaryo. Pinaagi sa paghatag og dekalidad nga breeding stocks, gilauman nga mas mapalambo ang mga oportunidad sa malungtarong panginabuhian ug mapaligon ang mga community-based dairy enterprises sa rehiyon. Sumala sa DAPCC at VSU ang maong inisyatiba, usa sa mga lakang aron masuportahan ang mga lokal nga mag-uuma ug mga organisasyon sa mga mag-uuma sa pagtukod og mas lig-on, produktibo ug malungtarong sektor sa pagpanguma sa kahayupan sa Eastern Visayas. Gikan sa VSU DYTC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda, sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa atong update, mag-uuma sa lungsod sa Hindang Leyte, gipailam sa root crop production training. Para sa report, niya si Javi Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Javic. Nagpahigayon ang Philippine Root Crop Research and Training Center kon Philroot Crops sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga lokal nga mag-uma pinaagi sa pagpahigayon og training on root crop production and processing niadtong nakalabay nga buwan sa Mayo didto sa lungsod sa Hindang Leyte. Anaso nga pagbansay nagtumong sa pagpauswag sa kahibalo ug kahanas sa mga mag-uma sa husto og malungtarong pamaagi sa pagtanom og root crops ingon man sa pagproseso og pagdugang o bili sa ilang mga produkto aron mapalapad ang oportunidad sa panginabuyan ug madugangan ang kita sa sektor sa agrikultura. Gipasiugda sa Philroot Crops nga ang paghatag og praktikal nga pagbansay usa ka importante nga lakang aron matabangan ang mga mag-uma nga mahimong mas produktibo ug mas competitive pinaagi sa paggamit sa mga modernong teknolohiya ug mga bag-ong pamaagi sa produksyon ug sa pagproseso. Pinaagi sa naso ang inisyatibo, gipakita sa buhatan ang padan nga pasalig niini sa capacity building og skills development alang sa mga mag-uma nga nagtumong sa pagpalambo sa ilang panginabuyan ug paghatag og dugang nga kahigayunan sa pagpakusog sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa value-added root crop products. Balita gikan sa lungsod sa Hindang, lalawigan sa Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Javi Capiz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dide sa RP Calbayog, lahos 10,000 nga tupad workers sa Eastern Visayas bumulig durante sa Brigada Eskwela. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Maabot 10,445 nga mga benepisyaryo sa tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad ang nagbuligya na sa pag-andam sa mga pampubliko nga eskwelahan sa bugos nga Eastern Visayas para sa pag-abri sa klase sa Hunyo 8. Kabahin ini sa convergence program sa Department of Labor and Employment o DOLE nga Department of Education o DepEd nga nagtutuyo maghatag sa temporaryo nga trabaho samtang ginpapahapsay ngan ginpapalimpyo ang mga eskwelahan para sa school year 2026 to 2027. Sumalakan DepEd Regional Information Officer Jasmine Calzita, ginbubuligan sa programa nga masiguro nga malimpyo, organisado nga andam ang mga eskwelahan para sa haros 980,000 nga mga estudyante nga magbabalik sa klase sa rehiyon. Nagwahig ang DOLE Eastern Visayas sa 53.26 million pesos para sa implementasyon sa programa. Ang mga tupad workers nagbubuhat sa mga non-technical nga baruhaton sugad sa paglimpyo sa classroom, waste management, pagbalhin sa mga gamit pantutdo, ng pag-repaint sa school facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Protencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 53 minutos sa naglabay sa alas 7, alas 8. Good morning, Eastern Visayas.
Kadugangan nga sumat, nga Eastern Summer State University graduates nakapasar na May 2026 CPA licensure exam. Adi talimatikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas Report. Unang mag-graduate ang Eastern Summer State University ESO ang malampuson nga nakapasar han May 2026 Certified Public Accountant Licensure Examination. Sumalan resulta nga iginpagawas ang Professional Regulation Commission PRC. Ang mga bago nga Certified Public Accountant CPA, Amhira Ira Luis Asibar, Hazel Joy Baldo, Lex Alfred Sebricos, Rona Tricia Ashley Cribillo, Carlos Arnaldo Lavado, ngan Angela May Yape. Nakatalan esuhin 40% nga institutional passing rate katapos makapasar ang han 15 nga examinees tikang ha universidad. Masitaas iniha national nga passing rate nga 30.83%, diin 3,004 ha 9,745 nga examinees habugos nga nasod ang nakapasar. Ginkilalahan Junior Philippine Institute of Accountants, JPIA ESO Main Chapter, ang kalampusan han mga passer nga iragin siring resultahan determinasyon pagkamay ng tuson nga dedikasyon na pag-eskwela ngan pag-andam para ha eksaminasyon. Nagpahayag liwatin mapaso nga paglaman o ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. para mga bago nga CPA hangaran han bugos nga komunidad han universidad. Ginaghat niyan mga bago nga lisensyado nga profesional nga ipadayon ang pagtinguha hain ira mga inup ngan maghatagin positibo ngan makahulugan nga kontribusyon ha komunidad pinaagihan ira propesyon. Sumalaha ESO ang kalampusan han mga passer nagpapakitan kalidad han edukasyon, epektibo nga giyan mga magturutdo ngan paningkamot han mga estudyante nga padayon nga nagahatag hindungog ha universidad. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat Ate Pen Pumida, han detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, gikan diri sa lalawigan sa Southern Leyte, formal lang gisidad-an sa munisipyo sa Pintuyan ang malampusong kalihukan nini sa turismo, kabahin sa pagpatanaw og mga ihot tiki kon whale sharks sa kadagatan sa maong lungsod. Sa sulat pahibaw nga gimantala sa social media page sa maong lungsod, si Engineer Edelberto Alapag, Municipal Tourism Officer, nagpasalamat sa tanang nakatampo alang sa kalampusan sa maong sightseeing season karon, sa mga bisita, lokal man o langyaw, mga tiglihok, sama sa mga guides o sa mga spotters o sa uban pa. Gitumbok ni Alapag sa maong sulat, pitsa Hunyo 1, pinalmahan ni Luluan Mayor Ricardo Estrella nga andam gihapon ang lungsod mo abi-abi, mo timbaya, mo welcome sa mga dumudoong mga bisita alang sa subling pagbukas sa whale shark interaction season karong Oktubre 1. Bisan pa man gihunong ang pagsulong sa mga ihotiki apan wala mahunong ang commitment sa mga kalihukan pagduso sa marine conservation kay padayon kining gihimo tibok tuig. Usana niini ang pagpauyon sa mga higanteng isda sa ilang kaugalingong lihok o panahon lamang. Nining pagiha na panalipdan ang ilang natural migratory pattern o na-preserve ang kabunda sa marine biodiversity sa kinatibukang Sugod Bay. Nagkanayon si Alapag sayang sulat paibaw. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Baybay City naglunsad pag-usab sa lihok Baybay Charter Day giveaway alang sa ika-19 nga charter anniversary sa Dakbayan. Anyang detalye sa akong report. Gibuksa na pag-usab sa lokal nga kagamhanan sa Baybay ang ikatulong higayon sa Charter Day giveaway isip kabahin sa pagsaulog sa ika-19 nga Charter Day sa Dakbayan.
Sumala sa anunsyo sa Lihok Baybay Facebook page, mas daghan ang mga premyo ug mas daghan ang kahigayunan sa mga baybayanon nga makadaog niining tuiga. Lakip sa mga grand prizes ang usa ka 50 kilos nga bugas, usa ka 25 kilos nga bugas ug usa ka 10 kilos nga bugas. Aduna usay usa ka portable power station nga may kapasidad nga 300 hangtod 500 watts, usa ka power bank ug usa ka 1,000 watt solar floodlight nga iparaffle ngadto sa mga baybayanon. Samtang alang sa consolation prizes, 5 ka tumblers ug 5 ka compact solar lights ang ihatag sa uban pang mga mananaog. Aron mamahimong kwalipikado sa raffle, kinahanglan nga i-like ug i-follow sa mga interesadong partisipante ang opisyal nga Facebook page sa Lihok Baybay. Kinahanglan usab nilang i-react ang giveaway post pinaagi sa heart o thumbs up reaction ug magkomento sa hashtags nga #BaybayBeats19, #YesBaybay ug #LihokBaybay. Kinahanglan usab ang pag-share sa maong post sa public setting ug pag-tag sa 5 ka higala. Ang following list sa Facebook kinahanglan nga public aron mapamatud-an ang pagsunod sa mga mekanismo sa raffle. Ipahimangno sa mga organisador nga tinuod og aktibong Facebook accounts lamang ang mamahimong moapil, samtang ang mga locked profiles, fake accounts ug dummy accounts otomatikong ma-disqualify. Ang maong raffle bukas alang sa tanang baybayanon bisan asa pa sila sa kalibutan nagpuyo sa pagkakaron. Ang deadline sa pagsumiti sa mga entries alas 12 sa udto sa Hunyo 7 ni kasamtang tuig, samtang ang live raffle draw pagahimuon sa Hunyo 8 ni kasamtang tuig alas 3 sa hapon pinaagi sa opisyal nga Facebook page sa Lihok Baybay. Gipasidan ang usabang publiko na sa opisyal lamang nga Facebook page ipahibalo ang mga mananaog. Busagi kinahanglan nga mamahimong alerto batok sa mga peke nga mga impormasyon gikan sa laing page o group chats nga posibleng mogamit sa mga impormasyon sa maong giveaway. Dugang pa ang mga premyo mamahimong ma-transfer ngadto sa laing tawo, padili kini mamahimong ilisan og kwarta. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong bisitaw ang Facebook page sa Lihok Baybay. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Bueno, atong oras impunto alas 9 na sa buntag. Siguro ning punto hatong kutloon ang mga panamilit sa ato nga mga kaubanan. Unahang takad to sa Calbayog City. Pinagi ka nga ti Suzette Pretensyo. Yes, ada mga salamat at daliangan. Bueno, mananamilit na kami dide sa RP Calbayog. Da mga salamat sa ako nakaupod sa Master Control kan Joven Cardenas. Sa ngaran sa naman Acting Station Manager Hinaro Navelon, ako tro ini si Suzette Pretensyo. Iyon nakaupod yan ang Webes nga edisyon sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sugod man nga di naman na DYS da mga salamat atan mga news contributors sa ati Pen, ati Sok, ati Daisy. Ang anaton bagus nga person DYS Haman Station Manager ati Ruth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, Aman Minister Buboy nga nanaka na kabakyang Master Control, Engineer Alquin na ati Dayan Camplon, sunod nga ngay gayon din hila atan taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O gusab sa ngalan sa Regional Head sa Philippine Information Agency, Rian Arinto. Kini si Bong Pinalino magpasalamat sa inyong pagtanaw ug pagmaminaw hangtod na lang sab sa sunod higayon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga higala, temporaryo na sab kami nga mamilit sa ngalan sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, kung ako nakauban ganyan si Glory Kayunda alang ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. And yes, it's a wrap. Pag mao kato atong kinatibukan nga balita para karong adlaw nga Huwebes mga higala, Hunyo 4 tuig 2026. Daghang salamat sa inyo nga pag-ubahan kanato karong buntaga. Ati Suzette Pretensyo sa Calbayog, ati Dayan Camplon sa Borongan, ati Mikay diha sa DYDC FM, and Sir Bong Pedalino sa Philippine Information Agency. Pangalan sa itong Station Manager, Sir Dindo Alaras, kininyong alagad sa kanginan, Dalia Biara Oret. Daghang salamat sa nagkontribuer sa lang nga balita. Ngayon man ang atong kauban sa Master Control Engineer Nuki Parado o Kuya June Antagra. Mayong buntag and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning.